Sa balita naman sa lalawigan, patay ang 4 na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa isang ambush sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sakay ng mga motorsiklo, mga biktima ng mangyaring pananambang. Papunta raw ng Barangay Limpongo ang grupo ng pagbabarili ng mga salarin sa masukal na bahagi ng barangay. Dead on the spot ang mga biktima. Palaisipan pa ang motibo sa likod ng ambush pero kilala raw na kasapi sa kampanya ng gobyerno kontra terorismo ang mga biktima. Umarangkada po naman ang vote registration sa 2 kampo ng MILF sa Maguindanao del Norte. Marami sa mga kasapi ng grupo ang unang beses lamang na boboto sa 2025 elections kung sakasakali. Mas pinadali rin daw ho ng COMELEC ang pagpaparehistro dahil kahit na barangay certification ay tinatanggap na ho bilang requirement. Sa issue ho naman ng double registration, sinigurado ho naman ng COMELEC na sinasala nila ang mga nagpaparehistro. May mga naging alias kasi ang mga miyembro ng MILF noon bago magbalik loob sa pamahalaan. Babantayan din daw ho ng COMELEC ang magiging halalan sa BARMM dahil unang beses na boboto ang mga taga roon ng mga magiging miyembro ng kanila pong parlamento. Sa May 2025 mangyayari ang halalan. Nasabat ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang sinasabing pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, humigit kumulang 2 toneladang shabu ang naharang mula sa checkpoint ng Municipal Police sa Alitagtag, Batangas kahapon ng umaga. Nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos ang naharang na shabu. Isang lalaki ang naaresto sa operasyon. Sasampahan ito ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na detalye ang DILG kaugnay ng operasyon o sa grupong posibleng nasa likod ng naharang na iligal na droga. Ang katanungan natin ngayon dyan, baby girl, sa ating po magiging follow-up interview nga sana ay manufactured saan itong nasabat na napakalaking halaga ng illegal na droga? Yan ba'y manufactured in China? Kung ito po ay manufactured sa ibang bansa, saang port ito pumasok? At bakit napadpad ng Batangas? May port ba sa Batangas? At sa Baguio City ho naman, aabot sa 100 residente ang nawalan po ng tahanan sa panibago pong sunog na nangyari doon. Pasado 5:00 nga po ng umaga nang mangyari ang sunog. Nagbayanihan ang mga bumbero at mga residente sa pag-aapula sa apoy. Inabot ng 3 oras bago nagdeklarang fire out ang mga bumbero. Kakaunti lamang ang naisalbang gamit ng mga nasunugan. Dinalaw ho naman ni Baguio City Mayor Benamin Magalong ang mga nasunugan. Nangako siya ng tulong pinansyal sa mga apektadong residente. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy at ang kabuuang halaga ng pinsala. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa gitna ng rambol sa General Santos City. Dead on the spot ang lalaki. Nagtamo siya ng tama ng saksak sa lieg at dibdib. Base sa investigasyon, nagugat ang rambol sa away ng mga parking boys sa lugar. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin na siyang nakapatay sa biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.